Hello po. Hello. Okay po, start na po tayo, 7:05. Tara po, let's pray. Father God, we would like to appreciate you for tonight na we're able to gather here, Panginoon. We thank you for the lives of each and every one, Panginoon, na nandito ngayon. Whatever the circumstance they are in, they're able to make it. And doon naman po sa mga hindi nakarating, Panginoon, we pray that even though that they are not here, Panginoon, sila po ay inyong katagpuin, Panginoon. Maraming salamat po sa buong linggo na binigay niyo po sa amin at sa araw na ito hanggang sa katapusan ng linggo ito, Panginoon. We believe and we are faithful na ikaw ang magsusustain para magawa namin yung mga dapat naming gawin, yung mga bagay na dapat naming unahin, Panginoon. And most of all, Panginoon, at the end of this week, which is Sunday, Panginoon, that is a day allotted for you, to glorify, to honor you, Panginoon, and to worship you. For this day, Panginoon, we pray na pakalinisin po ang aming mga puso, maging karapat-dapat itong magpuri sa iyo, Panginoon. We thank you for everything. We love you, Panginoon, and in this we pray, in Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah. So, ito pong awitin na napili ko, napakaganda kasi parang nag-invite lang siya na sama-sama tayong umawit. So, masaya po ba kayo magkakasama tayo ngayong gabi? Sino ang mga may sipon? Mga dumaan sa sipon at flu season eh. Yung tipong bibili ka lang ng ulam, may kasamang gamot pag uwi. So, ganun siya. I declare healing sa atin po in Jesus' name. Talagang pinagaling na tayo ng dugo ng ating Panginoon. So, let's worship and praise our God. Ready na ba kayo? Hallelujah. Halina't sama-sama. Yes, Lord. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay taas. Lahat ay magsabing Hallelujah! Halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palakpak! Itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Amen! Sa bawat pusong napapagat, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, amen, ay para lang sa Kanya. Sabay-sabay! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Yes, Lord, purihin ang Diyos na may kagalakan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasala. Yes, Lord, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. Yes, Lord, para sa iyo lang ang lahat ng papuri at pagsamba na meron kami, Panginoon. We love you, Lord, and I'm hoping, Lord, na natuwa ka sa pag-awit namin ngayong gabi. Tunay nga na i-declare po natin, no, na
kagalakan, kapayapaan, kalakasan ay sumaating lahat. Amen? Hallelujah! So, patuloy po nating i-worship ang ating Lord. Kasi di ba po yung idolatry, yung sinasamba mo, yung hindi natin Diyos, pwedeng pera, pwedeng fame, or love life man yan, trabaho. Pero, meron tayong Diyos na dapat sambahin at mahalin. At yun ang nag-iisang tunay na Diyos. Diba? Yung katotohanan at katunayan na magbibigay sa atin ng freedom. Amen po ba? Hallelujah. Yes, God. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa.
Yes, palakpakan natin Panginoon. Na kahit na sa sakit, sa pinagdadaanan natin, parang minsan sa buhay, naramdaman niyo na ba parang wala kang boses? Pero di ba na yung lakas ng Lord sa buhay mo, bibigyan ka niya ng lakas para isigaw mo yung pangalan, sabi niya, Lord, yung asawa ko, personal talaga Tay, Father, kailangan ko ng tulong. Father, Tatay, maraming salamat, mahal kita. Hallelujah. So, for tonight, ang tunay na Diyos natin, Lord, we thank you, we honor you. That song is for you, and that song is we sing in your name, in Jesus' name, amen. So, because of that, sino pong pwedeng magpatotoo na talagang tunay ang ating Diyos sa buhay nila ngayong linggo? Voluntold. Sister Jenny. Tapos pili na po kayo na susunod. Iabot ko na lang. Hello po, magandang gabi po. Nakakatuwa nga po ang Lord kahit na masama may pakiramdam ko maghapon, hindi nga po ako nakapasok. Pero umaga pa lang sinasabi ko na basta kahit na may lagnat ako o may sinat, gusto ko umattend ng prayer meeting. Kasi alam ko na mas okay na umattend ako kaysa hindi umattend. Kaya thank you sa Lord dahil nandun yung Espiritu na binibigay niya sa akin lagi siya nandyan. Pinaparanas niya sa akin yung huwag kang mag-alala, nandyan lang ako, kasama mo ako. Kaya yon. Kaya thank you po sa Panginoon. Ayan, pass the mic. Ano po, ang testimony po ay ang pagpapasalamat din sa kagalingan na pinagkaloob. Kasi nung Sunday, iba talaga yung pakiramdam ng hindi ko lang, mag-ginaw ba nun or ano. Tapos, basta yung lagnat. Then, yun, may opportunity na makapagpa-check up and thank you, Lord. Pero syempre, more than the medicines and more than the doctor, ay si Lord yung ating great healer. So, salamat po sa Lord sa kagalingan. At walang nahawa dun sa dalawang bata. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil talaga sa binibigay niyang kalakasan sa aming katawan, kahit na kami may edad na, talagang nakakarating pa kami rito sa church. Talagang binibigyan niya kami ng lakas ng katawan dahil sa umaga pa lang na yan tatanong na kaagad si Charlie, ano ba ngayon, Miyerkules? Ay, mayroon tayong prayer meeting. Talagang ganun yung isa na yan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binibigyan niya kami ng kalakasan ng katawan para maka-attend kami sa prayer meeting. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi yung this week, itong mga nakaraan, panay banding ang adult. Though, minsan parang may mga something na parang ang hirap explain Pero to top it all, maganda naman kasi kahit paano in small ways nakakapag-banding yung isa't isa. Medyo mas nakikilala yung isa't isa. So, maganda yon na pinagpupuri ko sa Panginoon. Hello. Ayun, okay. Good evening po sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nabigyan kami ng opportunity kahapon sa work na mapakinggan ang Apo Hiking Society. Kahit dalawa na lang sila. So, pribilehiyo na marinig sila ng libre. Kasi hindi din biro yung mapakinggan sila.
At may mga ibang... Sino ba yung pinagpicturan mo? Hindi siya ganun kilala. Anyway, it's an opportunity and privilege sa trabaho. I guess si Ate Malu din may mga ganun sa work, no? Marami kayong opportunity na napupuntahan, nakikita, nararanasan dahil sa work, no? So I praise God na yung work ko ay maraming pinaparanas sa akin. Hopefully, meron pang isang blessing next year sa work din na sana matuloy na mapuntahan yung sabi. Pupuntahan daw at magtitreat. Sana. Saan po? Ay, hindi naman po. Dito lang po sa Asian country lang naman po. Pero, hindi po kasi lahat ay may ganong klase ng work. Amen. Praise God. So dahil puro tayo po may sakit ang ating mga ipinagpapasalamat at kalusugan, ituloy po natin. Alam ko, in-exhort ko na po ito, tuloy po natin yung atin pong mga pinag-aralan. Doon sa James chapter 5, verses 13 onwards. Okay po. Ako din po yung nagpapasalamat sa Diyos na gumaling na yung kati ko. Although bumabalik na naman siya, pero ang mahal ng pag-skin disease, mahal po, no? Bumabalik na naman siya dahil sa stress. Napakadami kasing, ngayon, ganap. Nagkaroon kami ng foundation, December 2, recollection bukas, tapos Thanksgiving, Family Day, gift giving. Jump pack po talaga yung December. Kaya, sabi talagang lumalabas yung stress sa skin. Pag nagkamot ka, may dandruff. Yung daw pong dandruff natin ay mga senyales ng ating stress. Anyway, babasa po tayo in James 5 verses 13 onwards. At ito po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. 13, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. 14, is anyone among you sick? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. 15, and the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. 16, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. 17, Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on earth. Then he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth bore its fruit. Let's pray. Father, we thank you for tonight. We thank you for the whole day. We thank you for the life that you have given us. Salamat po sa lahat ng pabor, grasya, at kaawaan na ibinigay mo po sa amin sa buong maghapon. Salamat po na idinako mo kami sa lugar na ito ng sama-sama. Dalangin ko po na sa pagdako namin dito na ang iyong mga anak sa pagkakatipon-tipon namin, samahan mo po kami dahil kami ay nagtitipon-tipon sa pangalan mo. Dahil kami ay nagtitipon-tipon dahil gusto ka naming makasama higit sa ano paman. Kaya po ang dalangin namin sa aming pong pag-aaral, sa aming pong pananalangin, guide us, lead us, and we pray that you will teach us. Teach us how to pray. Teach us, God, the power of prayer. Thank you, God. Holy Spirit, guide us. In Jesus' name we pray. Amen. May tanong po, sabi, is any one of you suffering? Meron po ba ditong nagsasuffer? Wala. Tanong, meron po ba sa inyo nagsuffer na? Wala. So, wala din. Meron. Okay po.
So kung ngayon po ay wala kayong suffering, time would come, magkakaroon din po tayo ng suffering. No? At kung nag-suffer na tayo, nag-overcome tayo, then that's good. Pero malinaw po ang salita ng Diyos. Yung pagiging Kristiyano natin doesn't spare us of suffering. Ang katotohanan, ang sabi ng salita ng Diyos, in this world, in this life, we will have many tribulations. We will have many sufferings. We will have many pains, wounds, offenses, no? Marami tayong mararanasan sa buhay na ito. Ulit, hindi po tayo bulletproof, waterproof, fireproof. Tayo po ay tao pa rin. Yes, believer tayo, Christian tayo, pero hindi po tayo ibig sabihin spare sa suffering. Kaya po, pag tinanong, is anyone suffering? Definitely, lahat po tayo ay may pinagdaraanan. No? Maaaring yung iba ay maliit, no? Yung iba naman ay malaki. Yung iba naman pag sinabi, yan lang. Kahit sabi mong yan lang, sa kanya mabigat na yon. Maaaring sa'yo ay hindi. Kaya hindi natin pwedeng maliitin yung pinagdaraanan ng sino man sa atin. Pero sabi dito, is anyone among you suffering? Let him pray. Kung meron man po tayong pinagdaraanan, ang sabi ng verse, ang una dapat nating ginagawa at ang sinasabi ng verse, ano daw gawin? Let him pray. Because suffering, there's no other answer in suffering but for God to give us strength, give us wisdom, give us direction. Kaya po pag binasa nyo po itong buong book ng James, sa unang chapter pa lang niya at sa mga susunod, puro po siya patungkol in how we use our faith. Sabi, kung hihingi kayo ng karunungan, ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Pero kung hihingi kayo, dapat kayo ay humingi ng may pananampalataya. Hindi katulad ng alon na tinutos to and fro. Hindi katulad ng pag humingi ka ngayon tapos hindi mo pinaniwalaan, para kang alon, no? Walang direksyon. Naranasan nyo na po ba na you pray pero you doubt your prayer? No? May ganon, nagpe-pray tayo pero Lord, titingin mo ba? Totoo ba? No? We doubt our prayer. But tonight, we will learn what is the focus of our prayer. Is the focus of our prayer about us? Hindi po Malinaw po sa babasahin natin. The focus of our prayer is not about us. Tuloy po natin, no? Is anyone cheerful? Let him sing praise. So, sa verse 13, makikita po natin ang balanse ng buhay. Hindi po tayo forever suffering. Wala namang forever suffering No, hindi tayo laging lugmok, hindi tayo laging nasa dagok, hindi tayo laging basag, hindi tayo laging warak or sabog, no? May pagkakataon din that our lives is in the high. Pero anong dapat ginagawa? Praise God. Sa verse 13 pa lang makikita na that the point of life is to go back to God. Pag hindi maganda ang nararanasan mo, go back to God. Pag maganda ang nararanasan mo, go back to God. No? Problema nga lang po dito sa realidad, baliktad po yung nangyayari sa atin sa verse 13. Pag meron po tayong suffering, ano pa nangyayari sa atin? Pag meron tayong suffering, hindi tayo lumalapit pabalik sa Diyos. Ang una natin pinupuntahan, kapag pera, mauutangan. Kapag emosyon, kaibigan. Okay, kapag pamilya problema, kapitbahay o relative. No, wala pong masama na humiram, wala pong masama na lumapit sa kaibigan, walang masamang lumapit sa kapamilya. Pero sabi ng salita ng Diyos, sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa tao. No, hindi masama na meron tayong support group, pero dapat alam natin yung priority natin. Alam natin yung main source natin. And that is God. Kaya yung verse 13, malinaw na malinaw. If you have suffering, go back to God. Pray. If you are happy and cheerful, praise God. No?
Madalas din, realidad, pag maganda ang buhay, hayahayang buhay, hindi man lang makapagbalik ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Para bang yung tagumpay niya ay nakamit niya dahil sa sarili niya. Para bang yung nakamal niyang salapi ay dahil sa sarili niya. Hindi nga eh. Malinaw sa atin dapat that whatever we have, whatever we will be having, it is because of God. Kaya dapat balik lagi sa Kanya. That's the balance of life. Is anyone among you sick? Meron po ba sa inyong hindi pa nagkakasakit? Parang lahat ng tao ay magkakasakit. Because in Genesis, the original design of God, hindi tayo magkasakit. Kasi yun talaga, that we are alive forever, that we are immortal. However, sin came in, and yun po yung trabaho ng sin. Doon po nagsimula na tumanda ang tao, doon po nagsimula na mamatay ang tao, magkaroon ng age, decaying, deteriorating, doon po nagsimula. Yun ang trabaho ng kaaway at yun ang resulta ng kasalanan. And one of which is sickness. So I think lahat tayo ay nagkasakit at meron pa rin pagkakasakit ngayon. Now, doon po sa mga binasa natin, makikita natin mamaya, associated sometimes yung sickness into, saan po ina-associate? Before. Kapag may kasalanan ka, pag may sakit ka, ang judgment agad noon, naku, umamin ka na. May nagawa kang hindi maganda, no? Nagkasala ka. Kaya nga po yung mga kaibigan ni Job, hindi healing yung bit-bit ng mga kaibigan ni Job. Kasi sabi ng mga kaibigan ni Job, sigurado ko may ginawa kang hindi maganda, kaya ka nagkaganyan. Umamin ka na. So, noon, ay pag may kasakitan, masasabi, ay dahil may kasalanan ka. Pero ngayon, hindi natin pwedeng idirekta na yung kasakitan natin ay dahil sa kasalanan natin. Although, sometimes talagang yung kasakitan natin ay dahil din sa kasalanan natin. Kasalanan natin na nagpupuyat, kumakain ng hindi dapat kainin, no? Kulang sa physical activity, sobra sa intake, kulang sa labas, no? So, malinaw po ang sabi dito ng binasa na, is anyone among you sick? Lahat po tayo ay magkakasakit. Now, sabi doon, let him call the elders. Bakit kaya yung elders ang tinawag, no? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. So, ang mababasa po natin dito, it's not about the oil. No, hindi yung oil, yung power. Hindi din yung elders ang power. Doon po sa verse, dapat malinaw that the power is in the name of the Lord. Kaya lagi ko natatandaan, sabi ni Tay Charlie, kaya tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus. Sabi pa ni Tay Charlie, dapat nga hindi sa pangalan ng Jesus kasi sa Biblia, ang daming pangalan, common ang pangalan na Jesus. Dapat yun ay sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, manunubos, at haring darating. Dapat malinaw yung description kung sino yung Panginoong Hesukristo. No? Kaya po dun sa verse na yun, is anyone among you are sick, call the elders, let them pray for them, and anoint them with oil in the name of the Lord. So malinaw po, hindi po siya about the oil. Kasi meron po tayong mga, kami po ay dating El Shaddai. Ako pala, hindi kami. Ako ay dating El Shaddai. So sa El Shaddai, kung di nyo po, baka di kayo familiar, sa El Shaddai, meron po dong langis. Binebenta po yon, no? May menthol, merong eucalyptus, merong sampagita, kabisado. Pero mabango naman po kasi talaga, no? Yun nga lang, mali yung point ng prayer. Mali yung point of faith. Ang faith nila nandun sa langis. Kasi binasbasan daw yon, pinag-pray na ni, ayoko siyempre, bawal sabi pangalan, pinag-pray ng leader nila. No? Dito po sa verse na binasa natin, we need to know the point of our prayer. Kaya po kanina sabi ko sa inyo, prayer is not about us. It will never be about us. Prayer should be always about who God is,
what God can do, yun po dapat yung prayer natin, no? Now, balikan lang po natin. Why the elders of the church? Ang totoo po kasi, noon, dapat talagang elders, good example yan. Pag sinabi ding elders, hindi dan about age lang, no? Even if you are at young age like Timothy and other young people in the Bible, you can be part of the elders as long as ang qualification, you are of good siyempre, reputation yung gamit. Kasi ngayon, pag reputation kasi, kung matatandaan nyo yung binanggit ni Pastora nung prayer niya, nung Sunday, we are more on reputation. Reputation kasi is when what people say about you. No? Kung pag may nakikita ang tao. But more than reputation, more than the image, is your character. Kasi yung character, may nakakakita o wala, yun talaga yun. No? Yun talaga yun. So, balikan ko lang po. Bakit elders? Kasi they are good example. They are really of good reputation in the church. Kaya, sabi, call the elders and pray for the sick. Now, if we'll put it in another practical example or in another practical application, dapat sa church nakakapagpanalanginan tayo. No? Una yun dapat sa church. Kung wala sa church, in another application, dapat po sa buhay na to meron tayong support system, ka-body system. Kaya nga po tayo nagdi-discipleship class. Kasi yun din po yung kadugtong nung babasahin natin. Nung sabi, hindi ko na isa-isahin. Sarado ko na kasi binasa naman natin. Sabi doon, confess your sin to one another. There is healing in confessing. Napakalinaw po nun. When we learn how to confess, doon po nagsisimula ang paggaling. Malinaw naman yun eh. Pumunta kang doktor. Pag hindi mo sinabing nadulas ka pala at hindi nalaman ng doktor na nadulas ka, walang healing na mangyayari sa iyo. No? Kaya po, confession is really a vital part of healing. Balikan po natin yung salvation natin. Can salvation happen without confession? Can salvation happen without repentance or confessing? Imposible, no? Imposible. And salvation, it means healing. Bakit healing? Basahin niyo po, Psalms 103. Praise the Lord, O my soul, praise Him, my inmost being. May I not forget the benefit of the cross. One of the benefits, basahin niyo po yung 103, one of the benefits is healing. So kung may salvation, may healing. And salvation happens kapag mayroong confession. Kaya po marami sa sakit natin, no, physical man yan, emotional man yan, o kung ano man yan, tingnan niyo po, aralin natin. Marami sa sakit ay dahil sa unconfessed sin. Halimbawa, sakit sa gobyerno. Bakit may sakit sa gobyerno? Kasi tinatago. Unconfessed sin, unconfessed na listahan. No? Bakit maraming may sakit ang relasyon? Relasyon mag-asawa, relasyon ng anak sa magulang, kasi mayroong unconfessed sin. If there's really confession, then there would be healing. There would be healing. Kaya nga po, dapat makultivate sa church na ang church ay safe space to confess. Kaya nga po, eto nga lang, sa mga kapatid natin sa Catholic, alam niyo po yung confession?
Yeah, confess mo. Yun nga lang, nagko-confess ka doon sa hindi mo kakilala. Nagko-confess ka doon sa hindi naman accountable sa'yo. Kasi hindi mo nga kakilala eh. Dapat pag nag-confess ka, i-confess ko sa'yo kasi accountable ka sa akin. Hindi ako nagko-confess sa'yo para pagchismisan lang natin yung pinagdaraanan ko at pangit kong pinagdaraanan. I confess to you so that there would be healing. And even if you go to, in the 4 Gospels, sabi, kung ikaw man ay may ihahandog at kung meron kang kagalit, pumunta ka muna doon at makipag-ayos ka muna. And the context of that, the real confession is you go directly sa tao na may offense, na-offend mo o na-offend ka. Okay? Because doon pa lang magiging effective yung paghahandog mo. Now, I'll go to my last point. I did not get point by point, pero nag-verse by verse tayo. Hindi ko na rin inisa-isa. Sabi po doon, the prayer of a righteous man, ano po sabi diyan sa inyo? Kasi doon sa ibang salin. The prayer of a righteous man, ano yun? Avails much, no, sa ibang salin. Tapos idinugtong, sino po yung character na dinugtong? Si Elijah. Okay po. Sabi doon, the prayer of a righteous man is, sa ibang salin, effective. So meron po palang prayer na effective, meron prayer na hindi effective. Do you believe that? May prayer na effective, merong prayer na hindi effective. Naniniwala po ba kayo doon? Sige, kung hindi naniniwala, puntahan natin yung Bible mismo. Sabi ni Jesus, huwag kayong tumulad sa mga Pariseo, Saduceo at mga relihiyosong tao na kapag nanalangin ay pupunta sa panulukang daan at mananalangin ng malakas at ng paulit-ulit, bubbling. So sabi, hindi yun. Kasi hindi yun effective. Walang dating yun. Okay po? Kasi hindi pahabaan, hindi palakasan, hindi pagalingang magmemorya ng prayer. Tapos saka po idinugtong yung alam nating Lord's Prayer pero hindi naman Lord's Prayer. Sabi, ganito kayo dapat manalangin. Go to your private room, ask your Father who is in heaven, who is not seen. No? So ibig po sabihin, may prayer na effective at may prayer na hindi effective. Pero ang kuhanin po natin doon, righteous man. Paano po ba tayo nagiging righteous? Last 1 minute. Paano po tayo nagiging righteous? May sarili po ba tayong righteousness? Wala. No? Wala po tayong sariling righteousness. Kaya nga, sabi kasi dyan, the prayer of a righteous man avails much or is effective. So paano tayo nagiging righteous? Not on our own. Our righteousness, we clothe the righteousness of Jesus in us. No? Kaya nga po, hindi tayo yung makikita kung hindi ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kaya nga po, we pray that in the name of Jesus Christ. Kasi nga, only His righteousness and He is our mediator to the Father. Hindi kung sino mang tao, hindi kung sino man. Siya yung daan, katotohanan, at buhay. Okay po. Now, going back. Sorry, maba. Effective. Sabi, effective. Elijah. Kung mapapansin niyo po dyan, yung verse, sabi, Elijah, ano po description kay Elijah bago siya nung magpatigil ng ulan at magpaulan? Ano po sabi sa Bible niyo? Elijah is like us. Sabi nung verse, si Elijah ay taong katulad natin in nature. Si Elijah ay may flesh, si Elijah ay nagkakasala, si Elijah ay taong tao. Pero bakit? No?
bakit yung prayer niya, grabe para po magpatigil ka ng ulan. By the way, if you will research that, you can see that in history. May part po ng history na tumigil po talaga ang pag-ulan, no? And mind you, no? Para ka magpatigil ng ulan and i-prophesy mo, napakahirap po nun. Bakit siya mahirap? Magpo-prophesy ka, pag hindi nangyari yon, ano po mangyari kay Elijah? Pag hindi nangyari yung pinrophesy niya, ano po magiging tawag sa kanya? Bulaang propeta. Magiging false prophet po siya. Pero by faith, dineklara ni Elijah, titigil ang ulan at nangyari iyon. Bakit dineklara ni Elijah yon? Does it come from him? Sa kanya lang ba galing yon? Yung prayer na yon? Kay Elijah po ba galing yung prayer na yon? Nung sinabi niyang tumigil ang ulan, sa kanya po ba galing yon? Wala po kasing sinabi dyan, no? Pero pag binasa po at inaral natin, hindi galing yun sa kanyang sariling kagustuhan. Kung sa kanya lang yun naku, ayaw niyang patigilin yun. At ayaw niyang ideklara yun kasi baka hindi mangyari, siya din yung mapuput at stake siya, no? Pero yung prayer na yon, it came from God Himself na dineklara lang ni Elijah. Real prayer actually is not, again and again, it's not about us. Prayer is praying what God wants to happen here on earth. Kaya nga when we pray, hindi lang napapractice po ng church, no? Pero when we pray, we should be really silent before God. Ask God what to pray, no? More than what we pray. Kasi even Jesus would say, eto gusto ko, pero maganap nawa ang gusto mo. Kasi po sa prayer, last na talaga, sa prayer, kung tayo lang po magpe-pray, syempre, pe-pray natin yung gusto natin. Lord, ito gusto ko. Lord, ito gusto ko. Lord, ito timetable ko. Pero hindi nga Yung prayer is not about me. It's not about us. When we pray, it's about what God wants to happen sa buhay natin. Kaya po mga kapatid, sa binasa po natin, whether in sickness, in suffering, in joy, in happiness, no, there is effective prayer. And an effective prayer, it points us back to God. Kasi nga, kung yan ay maging answered prayer, dapat ang papuri ay sa Diyos. Okay po. So, last encouragement, 49 na. Ang encouragement po doon sa verse natin, si Elijah po ay taong tulad ko. Si Elijah ay taong tulad mo. Na nakipag-usap sa Diyos at kinausap ng Diyos, na tayo din ay pwedeng dumirektang makipag-usap sa Diyos at kakausapin din po tayo ng Diyos. Question is this: how much do we spend time in prayer? Si Elijah po, si Elijah po kasi ay separated. I mean, para po siyang si John. Separate po talaga siya. Kaya nga po yung spirit ni Elijah said to be happen doon to John the Baptist. Hindi po si John the Beloved, John the Baptist. Kaya po siya yung prophet saying, prepare the way, repent, for the kingdom of God is near. Now, again, my question to all of us, pag tinanong ko po kayo, gusto nyo ba yung ganon pag nag-pray kayo, na matindi ay matutupad at mangyari? Definitely, ang sagot po nating lahat ay yes. But,
do we spend time as much as how Elijah spent time? I am encouraging you, read your Kings, your books of Kings. Doon niyo po makikita kasi yung kwento ni Elijah. Makikita niyo po na si Elijah ay talagang nakatuon in prayer. Nag-spend time in prayer. No? So I think lahat po tayo ay guilty na nananakaw tayo ng kabisihan ng mundong ito, individually and as a church. Pero tonight, ang reminder po sa ating lahat, we all want to be healed, we all want to be happy, we all want that all our declarations would happen. But the question is, how much do we spend in the presence of God? How much do we really listen in the voice of God? Let's pray. Father, we thank you. We thank you that you opened the communication. Hindi siya katulad dati na yung communication ay natatabingan ng telon, natatabingan ng veil. Hindi katulad dati na yung communication can only be done by the priest. Communication with you ay kailangan pang may handog. Lord, thank you that through Jesus Christ, the worthy Lamb, once and for all, na ibigay na yung hain at sakripisyo at wala nang susunod pa. Thank you na sa hain na yon, the veil was torn apart and the communication was opened for us. Nabuksan na yung communication na yon. But Lord God, I pray, will you please teach us to have that desire na i-squeeze pa namin, asamin pa namin, i-desire pa namin na yung pananalangin, yung communication, yung benepisyo ng pananalangin ay maranasan pa namin sa buhay namin. Thank you, God, na hindi ka nagtatago, totoo nagpapakahayag ka, lalo sa mga tao at sa mga anak mo na hinahanap ka ng mukhaan. So I pray, God, teach us to pray. Give us the desire to pray. Teach us to prioritize yung oras namin. Teach us to be discerning, Lord God, kung ano yung mga gawa ng kaaway na pilit kaming ginagawang busy, ninanakaw kami in time of prayer, ninanakaw kami in Bible reading, ninanakaw kami in a closer relationship with you. God, teach your children to be discerning, na hindi kami madadaya ng kaaway. Thank you, God. And as we continue to pray, allow us to pray what is in your heart. You said it in your words that delight yourselves in the Lord and will give you the desires of your heart. It means that it's not our desires, but as we delight in you, you are putting your desire, the very desire of your heart, to our hearts. So God, as we pray, we will just delight in you. We will just put ourselves into wait, that we will be still and know that you are God. Only those who are still can know that you are God. Only those who are still can have attention in what you are doing. So Lord, kaya hindi namin makita yung kilos mo kasi busy kami. Will you please put us in the spirit and in a moment of stillness so that we can enjoy watching you doing what you intend to happen in our lives. Will you please put us into that stillness at this moment, God? Payapain mo po kami. Hayaan mong makita namin, ma-enjoy namin, mapasalamatan namin, at maipanalangin namin yung kilos mo. Teach us to be still, that we may know you as who you are,
our Father, our Healer, Comforter, Provider, Savior, our King of Kings, our Lord of Lords, our Prince of Peace, our Counselor, our mighty God, our Creator. God, you are who you are. Magpakahayag ka po, Lord, habang nananalangin kami sa sandaling ito. So we continue to pray, mga kapatid. Be still before God. As the music play, may God continue to speak to us. Remain in that stillness. If you have your personal concern, talk to God. If you have a concern about a person, pray to God before we pray for the church. Take your time, be still before God.